So, good evening family, no? October 10, 8:12 p.m. So, nagbasa na tayo kaninang umaga, no? So, bakit tayo nagbabasa ng Biblia? Isa ito sa pasasalamat natin sa Diyos at pagkain ng ating mga espiritu, no? At isa ito na nag-iingat sa atin. Nakita nyo, dito sa Pilipinas, kahit paano sa Bulacan, hindi kami masyadong hinahagupit o hindi kami dinadaanan ng lindol, mga ganon, mga lalakas na bagyo. Kasi isa ito sa pananampalataya ko, kaya ako to ginagawa, no? Isa itong guide natin. So, ito magbabasa ulit tayo bilang pasasalamat kasi iniingatan tayo ng Diyos at pagkain ng espiritu natin, no? So, kasi nararamdaman ko sa ngayong araw, maraming tumatawag sa Diyos. Baga, dahil nga sa mga dilubyong dumadating sa Pilipinas, maraming nakaalala sa Diyos. Nakakalungkot man, pero isa iyon sa kung bakit nabubuhay yung espiritu ng iba kasi dumadana sila ng kapighatian, no? So sana hindi tayo tumatawag lang sa Diyos kasi dumadanas tayo ng kapighatian, kundi tumatawag tayo sa Diyos at nagbabasa tayo ng Biblia dahil nagpapasalamat tayo at lubos nating sinusunod ang kanyang kalooban. Basahin na po natin to. Pilipos 3:12 hanggang 21. Ang pamagat po ng aklat, magpatuloy tungo sa hangganan. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap kong marating ang layunin. Nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating mga nakamtan na. Mga kapatid, magkaisa kayong lahat. Magkaisa kayong tumulad sa halimbawa ipinakikita ko sa inyo. Pag-ukulan ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon, luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Kristo. So ganito yung sabi, kaaway ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinat na nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat nilang ikinahihiya. So, dapat yung mga bagay na dapat nilang ikinahihiya, pinagmamalaki pa nila. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay mga mga mamayan ng langit
Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginagamit niya sa pagpapasuko ng lahat ng bagay. Ang ating katawan may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. So dito, sinasabi yung mga tao na binabanggit dito na kaaway ni Kristo at ng krus, yung mga tao na dapat na ikinahihiya nila. Halimbawa, magaling silang pumatay, ipinagmamalaki pa nila sila magaling pumatay. Halimbawa, yung mga bagay na ginagawa nilang masama, imbis na ikahiya nila, pinagmamalaki pa nila, no? Ganun yung mga tao na wala sa Diyos, no? Kaya magsumikap tayo na kahit sa pakikinig o pananalangin, magampanan natin yung na dapat natin gampanan patungkol sa Diyos, no? Tulad ngayon, nakita nyo, dahil nga sa mga nangyayari sa Pilipinas, talagang nararamdaman ko na maraming tumatawag sa Diyos na humihingi ng tulong, ganun. So, ganun pa man, dapat tumatawag tayo sa Diyos bilang pasasalamat at nananalangin tayo, hindi lang dahil may problema tayo, kundi sa lahat ng oras dapat tayo nananalangin. Yun lang po. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus.